Nadidiktahan ba ang nilalaman ng puso? Hindi, pero narerendahan. Kabahagi na ata ng buhay OFW ang kabit. Paglilinaw, hindi lahat ng OFW ay nangangabit. Pagamat yung iba, biktima din lang at di sinasadyang maging kabit, sa totoo lang, walang gustong maging kabit o kirida. Tama? Walang matinong babae o lalaki ang may gusto niyon. Ngunit dahil sa tamis nga ng pananalita ng lalaki o ni babae, may nabibiktima. Pero ngayon, mas gusto kong isipin na desisyon o choice na ang pangangabit, maging lalaki man o babae. Subalit, ito ang isipin nyo guys, habang nagpapatuloy ka sa bawal na pagsasama na yan, may sinisira kang pamilya, may sinisira kang relasyon, may sinisira kang oportunidad, may sinisira kang kinabukasan at ito pa, ninanakaw mo sa totoong pamilya ang para sa kanila. Kailangan ko pa bang sabihin kung ano mga yon? Oras, lakas, kabuhayan na sana natatanggap nila pero ngayon napapasayo na. How sad, ano? Sandaling dulot na sarap habang buhay na hirap kaya mag-isip. Di ka lalayuan ng tukso subalit kaya mong iwasan ito. Wala kang garantiya na di ka rin lolokohin ni lalaki o ni babae kapag ka nagkalayo rin kayo. Nakuhang lokohin ang asawa, ikaw pa kayang kabit at pangalawa lang. Ngunit ito ang pinakamasaklap guys na katotohanan. Pag may sakit ka na, iiwan ka na ni kabit at malaya ka na binabalik kay legit. Kaya mag-isip-isip ka bago sumuong sa relasyon na yan dahil gulo lang talaga ang napupuntahan. Maraming madadamay o nadadamay sa bawal na relasyon na yan. Sa dati mga kaibigan mo, lumayo na sa'yo. Mga parents o siblings mo, nag-away dahil sa pagtatakip sa'yo. At sabihanan pa yata, minsan ata sila papasimuno na humanap yung anak niya ng ipapalit sa'yo. Saklap no? Saklap, praise the Lord. Mga in-laws ko mababait at generous sa amin, lalo na sa mga anak ko, sa mga tunay na asawa dyan. Mag-isip-isip na kayo. Naway magising o makapagbigay kaliwanagan ito sa mga wala pa sa puntong yun. At nawa may mapulot kayong aral sa mensaheng ito sa mga nasa kasalukuyang relasyon. Natulad nito, kapag narinig o mapanood niyo ito, huwag niyo akong kamuhian. Di ko po kayo hinuhusgahan, bagkus nilalarawan ko lang ang buhay ng ibang OFW na nasaksihan ko sa pangingibang bansa. God bless you all. Kwentong Filipino, kwentong OFW, makaka-relate ka dito. Kapag guys, nag-upload ako tungkol sa mga worries at pressure ng mga Pilipino. Ngayon naman ay yung pinaka-struggle talaga naming OFW, lalong-lalo na yung mabababa naman talaga ang sweldo. At dahil nga sa mababa ang sahod ko noon at wala naman talaga akong ipon, nahihiya ako lumabas para kumustahin yung mga kamag-anakan namin na wala man lang ako maiabot na Jergens o kaya ng Galaxy o Toblerone kasi yun ang pinakamadali naming makita sa bakala o kaya sa grocery. Ngayon guys, ito na ang pinaka-struggle o burden sa amin na wala man lang kaming maiabot at mabigat sa aming kalooban na wala kami talagang maibigay. Hindi sa nagbago na kami, kundi yun ang katotohanan. Kaya sa halip na lumabas kami, we decided na mag-stay na lang sa bahay. Kaya huwag kayong magtaka guys kung may mga narinig kayong hindi nagpapakita, hindi lumalabas at nakikita nyo nasa airport na, nag-flex na o nag-post na sa FB, yun pala nakauwi na ng Canada, nakauwi na ng US, nakabalik na ng Saudi Arabia. Kaya yun guys, yun ang isa sa dahilan kung bakit di lumalabas ang isang OFW. Kaya kung nakakita kayong kamag-anak nyo o kaibigan na OFW, kumustahin nyo siya, yakapin at sabihin, natutuwa akong makita ka. Filipino, kwentong OFW, makaka-relate ka dito. Noong isang araw guys, nag-upload ako ng mga worries at pressure ng mga OFW na umuwi sa Pilipinas. Unang-unan dyan, ayaw nila ng masikip, ayaw nila ng madilim at mainit. Pangalawa, ayaw nila ng mahabang pila at idagdag ko lang, ayaw din nila yung nasisiksik sila. Pangatlo, palaisipan sa kanila yung pagtawid-tawid sa kalsada at pati yung pagbibilang ng barya. Pangapat, ayaw nila ng maduming CR. Kailangan may tissue ka. Aminin natin sa ating mga OFW, nagiging masela naman talaga tayo. Aminin natin yan. Panglima,
pressure siya sa isiping may mga magpapalibre sa kanya na kung tutusin, hindi naman pala dapat ma-pressure. Ito na yung karagdagang worries o pressure ng mga Pilipino pag uwi dito sa Pilipinas. Pang-anim, mahirap kunin ang tiwala ng OFW. Alam nyo naman sa dami ng scammer ngayon. Kapito, duwag at takot matitigan na akala mo ma-hold up. Guys, bilang OFW, ano pa ang nakaka-pressure o nakaka-worry sa inyo? Comment nyo lang sa baba. See you and God bless you all. Prevention is better than cure or prevention is better than sacrifice. Tip bago mag-for good. Magpa-check up muna bago umuwi dito sa Pilipinas. Bakit? Mas practical kung diyan ka sa Saudi magpapa-check up o kung saan ka mang bansa naroroon dahil sakop o covered pa naman kayo ng inyong insurance. Dahil pag uwi nyo dito sa Pilipinas, malamang iba na ang maging priority nyo. Baka manghinayang ka sa perang ibabayad mo at tuluyan mo ng makaligtaan at mapabayaan kalusugan mo. Dahil ultimong cotton buds o bulak, pag napasok na kayo ng ospital ay sisingilan na yan sa inyo. Again, maging practical tayo. Advantage ng magpa-check up bago umuwi, mabibigyan pa kayo ng gamot, makakapag-refill pa kayo, malalaman mo na agad kung ano ang dapat mong ingatan at kung anong pagkain ang di mo dapat kainin. Yung iba natatakot malaman kung anong estado ng kanilang kalusugan kaya minababuti na lang wag malaman. Oo nga naman, kung wala kang alam, wala sa iyong bumabagabag. Pero rin yan mga kabayan, nagtrabaho kayo ng matagal sa ibang bansa tapos pagdating dito sa Pilipinas, ang igsi ng pagsasama nyo ng inyong pamilya na nasa mabuti kang kalagayan. Alamin nyo kung sakop kayo ng comprehensive medical check-up. Kung hindi, magpaalam kayo sa inyong amo para i-level up niya yung insurance card na nasa iyo. Lalo na sa Saudi, iba-ibang klase ang insurance dyan. Depende pa sa posisyon mo sa trabaho. Nawa, na-enlighten kayo sa aking video. God bless you all. Ang dami nating dapat ipunin, galit at tampo pa. Bakit di na lang kaya tayo mag-ipon ng pera, ng yaman, ng kaibigan o kaya kagandaang asal? Alam nyo kung may puot tayo sa ating damdamin, sa ating dibdib, tiyak apektado ang ating kalusugan. Parang basura yan sa loob ng ating katawan na lalason tayo ng basurang yun na kadalasan ay nagpapalutang-lutang pa sa ating emosyon. Oo, bawat isa sa atin ay nagagalit, napupuot, nasusuklam, naaasar, naiinis. Kaya't pabugso natin itong nailalabas sa ating dibdib, lalo naman sa ating bibig. Subalit, maaari naman pala natin i-master ang binubuyo ng ating damdamin. Kaya pala natin itong dalhin ng maayos. Yung graceful ka pa kahit na high blood ka na. Preparasyon lang pala ang kailangan. Di lang sa kondisyon natin ang ating sarili, kundi inaasahan pa nating magkamali ang mga taong nasa paligid natin. Halimbawa sa bata, nangungulit, nagpapasaway, hindi ka na yung tipong nagugulat sa kanyang gawi at bigla na lang nating pagagalitan o kaya pumpyangin. Nagiging considerate na tayo at may kasunod na yun na pagwawasto. Ang solusyon, be considerate, wag maging perfectionist. Kadalasan sa perfectionist, di masaya. Subalit pagdating sa trabaho, sa ating mga OFW, ibigay natin yung full effort at kapasidad natin. Alam mo naman, walang nakokontentong amo kahit gaano ka pa kagaling sa iyong trabaho.